Ilang sandali matapos malaman ni Taekyang ang layunin ng kanyang kaaway, naglabas ang sistema ng isang quest kung saan nakasaad dito na ang layunin ng misyon ay alisin ang mga mamamatay tao. Ang mga tao na matagal nang nagpaplano nito ay sa wakas ay kumilos na. Bago niya asikasuhin ang mga traidor, kailangan itong alisin muna ang mga mamamatay tao na ipinadala sa kanya. Ang antas ng misyon ay makakakuha ng karanasan at mga puntos ng kasikatan. Ngunit ang kabiguan na may segawa ito ay magreresulta sa kamatayan. Pagkatapos, nagsimula ng sumugod ng kanilang pag-atake ang mga pangkat ni Kwak Jun. Pero nagawa nitong depensahan ni Taekyang gamit ang kanyang mahabang sibat. Sa puntong yun, nagsalita si Kwak Jun na nakangiti sa kanya at nagtataka kung gaano katagal kayang tiisin ni Taekyang ang kanilang mga pagsalakay. Habang patuloy sa pag-atake ang mga pangkat nito kay Taekyang, at nagagawa naman depensahan ng ating bida. Sa sandaling yun, nakakita ng pagkakataon si Taekyang na magbigay ng pag-atake sa kanyang mga kaaway at una nitong tinamaan ang isa habang siya ay umiilag sa kanyang atake. Kinalaunan nagawa nitong patamaan ang mga pangkat ni Kwak Jun, na nagbigay naman ng pagkagulat at pagkabahala sa kanya. Habang patuloy ang kanilang pagsalakay, unti-unting nauubos ang kanyang mga pangkat sa ginawang pag-atake ni Taekyang sa kanila na nagdulot naman ng pagkasawi ng mga kasamahan ni Kwak Jun. Sa oras na yon, nagsimulang magpawis si Kwak Jun at sinasabi na hindi ito ang kanyang inaasahan na mangyari. Habang pinagmamasdan nito ang kanyang mga kasamahan na kinakatay ni Taekyang ng iba't ibang uri ng mga sandata, nagtaka si Kwak Jun kung saan ito kinukuha ang ganoong karaming uri ng mga sandata nito. Lumingon din si Kwak Jun sa kabila habang siya ay nagtataka kung ano ang nangyayari doon. Nakita niya na ang mga kasamahan ni Taekyang ay ginagawa rin talunin ang kanyang mga pangkat gamit ang kanilang ginawang formation. Sa puntong yon, nainis ng labis si Kwak Jun sa kanila, sapagkat hindi niya inaasahan na ang mga bastardong kasamahan ni Taekyang ay magbibigay rin ng problema sa kanya. Ilang sandali, nakarinig si Kwak Jun ng napakalakas na sigabong na nagmula sa malakas na pag-atake ni Taekyang. Sa sobrang lakas nito, ay agad nagtakip si Kwak Jun sa kanyang sarili, habang ang kanyang hinahawakan na sandata ay naputol rin sa sobrang lakas ng hangin. Matapos nito, bumungad sa kanyang harapan ang mga walang buhay nitong kasamahan na nagbigay sa kanya ng gulat at pagkabahala sa oras na iyon. Sa puntong yun, napagtanto ni Kwak Jun na ang impormasyon na kanyang nakalap ukol sa kanila ay mali. Dahil si Jin Taekyang ay hindi isang mapalad na bata, siya ay isang martial master ng may mataas na ranggo. Habang si Taekyang ay masaya dahil nagawa nitong subukan ang bago niyang kasanayan na one strike. Kaya sa mga oras na yon, sinubukan ni Kwak Jun na tumakas habang siya ay nanginginig at nagpapawis. Pero tinawag ni Taekyang ang kanyang pansin at siya ay pinahinto nito. Habang nakatutok sa kanya ang matulis na sibat ni Taekyang, nagsalita ito sa kanya na kung mahinahon niyang susundin at sasagutin ang kanyang mga tanong, sisiguraduhin ni Taekyang na siya ay mamamatay ng walang sakit na mararamdaman. Matapos marinig nito, ang mukha ni Kwak Jun ay nagpapawis sa takot. Nang sinubukan niyang tumakas palayo, tinusok siya ng dulong bahagi ng sibat ni Taekyang na nagbigay naman ng pighati at sakit sa kanyang mga mata. Sinabihan siya ni Taekyang na huwag itong tumakas. Pero nagmatigas pa din si Kwak Jun sa kanya at sinabi na kahit na anumang sabihin ni Taekyang ay hindi ito makakapigil sa kanya na subukang tumakas mula sa lugar na ito, dahil alam niyang magdaranas pa rin siya ng sakit at pinsala. At mas pipiliin na lang ito ang naunang pahayag ni Taekyang na siya ay mamatay ng walang maramdaman na sakit. Sa puntong yon, lumapit si Taekyang sa kanyang harapan at sinubukan niyang magtanong ulit, kung sino sila at nasaan ang tunay na mga tagapangalaga ng Third Gate, o kung sila ba ay mga pinadala ng Mount Heng Sword Sect. Nang hindi ito sumagot, ay sinuntok siya ni Taekyang sa kanyang mukha, at sa kanyang pagkainis sa lalaki, pinatamaan niya ito ng mas maraming suntok upang pilitin siyang magsalita. Matapos makatamo ng maraming suntok, nagsalita ang lalaki na sila ay mga tagapangalaga ng Third Gate at nagsasabi siya ng totoo dito. Sumagot si Mujin sa kanya na ang lalaking ito ay nagsisinungaling, sapagkat ang mga tagapangalaga ng Third Gate ay ang mga sekta na nawasak 30 taon na ang nakalipas. Sila ay kilala sa pag-aalaga ng mga ulila upang magturo sa kanila at maging mandirigma. Dagdag pa niya na mas tama sigurong sabihin na sila ay isang grupo kaysa sekta sa puntong ito, ngunit hindi sila ang uri na gagawa ng ganitong uri ng pagkilos.
Nagsalita ang isang kasamahan ni Taekyang na kung hindi ba posible na pinatay ng mga bastos na ito ang mga tunay na tagapagtanggol ng Third Gate at nagpapanggap ang mga ito bilang tagapangalaga ng Third Gate. Nang marinig ni Kwak Jun ang kanilang usapin na sila ay nagpapanggap, tumawa ito sa kanila at nagsalita na kung hindi pa ba nila natutukoy ang lahat. Mariing sinabi ni Kwak Jun sa kanila na ang mga tagapangalaga ng Third Gate ay itinayo para sa tanging layunin ng paglilingkod sa taong yon. At ang tinutukoy nitong lalaki ang siyang naghanda ng lahat sa loob ng mahigit 30 taon. Matapos marinig ito ni Taekyang ang sinabi niyang 30 taon, ay agad siya napaisip dito. Napagtanto niya na ang tanging tao na maaaring magplano ng ganitong bagay sa loob ng mahigit 30 taon sa lalawigan ng Shanxi ay maaaring ang head elder lamang. Ngunit hindi pa rin matukoy ni Taekyang kung ano talaga ang pakay ng matandang ito. Habang iniisip niya ito ng malalim, napaisip siya na ang matandang ito ang siyang nagsisi kay Wai Qiang sa pagkamatay ng mga bata. Pero siya din ang nagpatihil ng hidwaan sa politika sa loob ng pamilya, kaya nagpapasalamat ako sa kanya na ang pamilya Jin ng Taiyuan ay nagkaisa para sa mga darating na laban. Sa puntong yon, bigla na patigil si Taekyang at sinasabi na hindi ito maaari. Sa sandaling yon, tinanong niya si Mujin kung ilan sa mga bagong recruit ang nagmula sa sekta ng Third Gate at ilan sa kanila ang sumama para sa laban na ito. Sumagot si Mujin sa kanya na kung pagsasamahin nito ang mga tagapangalaga ng Third Gate at ang mga imperial na gwardya, ang mga imperial na gwardya na may kaunting higit sa 100 mandirigma. Tinanong rin ni Taekyang kung ilan naman ang mandirigma mula sa head elder. Sinabi ni Mujin sa kanya na kung isasama nito ang mga mandirigma mula sa pangkat ng politika ng head elder, ay mayroon higit sa kalahati ng kanilang puwersa ay magmumula sa kanila, na nagbigay sa kanya ng pagkabahala at takot. Nang marinig din ito ng kanyang mga kasamahan sila rin ay nagulat. Sa pag-iisip ni Taekyang na pagtanto niya na tinulungan ng matandang head elder si Wai Qiang na pagkaisahin ng pamilya para sa araw na ito. Ginawa iyon ng matanda upang makamit ang lahat mula sa isang labanan na ito, kaya sa sandaling iyon nalaman niya na ang pangunahing puwersa ng pamilyang Jin ay nasa matinding panganib ngayon. Kaya ng sandaling iyon, iniutos niya sa kanyang mga kasamahan na sila ay magmadali at maghanda para makaalis kaagad sila. Nang marinig ito ni Kwak Jun, sinabi niya sa kanila na huli na ang lahat para sa kanila ni Taekyang pati na rin sa pamilyang Jin at Mount Heng Sword Sect, na nagbigay naman ng labis na pagkabahala sa mga mata ni Taekyang. Habang nakangisi si Kwak Jun, sinabi niya na nagsisimula na ang malaking plano, at mula ngayon, ang lalawigan ng Shanxi ay sasalubungin ng isang bagong pinuno. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay agad niyang kinitil ang kanyang sariling buhay. Sa sandaling iyon, sinabi ng kasamahan niya na ang bastardong ito ay nagkusang nagpatay ng kanyang buhay at kasabay din ito nag-notify ang sistema. Sinabi ng sistema na nagawa niyang talunin ang level 40 na si Kwak Jun at ang mga kasamahan nitong assassin at natapos niya ng matagumpay ang kanyang quest at siya ay nakakuha ng pag-level up. Sa sandaling yon, naabot din niya ang 500 fame points. At nag-notify ang sistema sa kanya na natapos na niya ang lahat ng kinakailangang hakbang upang makalabas sa laro. Pagkatapos nito, napagtanto ni Taekyang na siya ay makakalabas na rin sa laro at makakauwi na sa kanyang tirahan para makita ang kanyang pamilya. Sa oras na yon, napuno ng kasiyahan ang kanyang mga mukha. Pero ilang minuto pagkatapos, siya ay humawak ng mahigpit sa kanyang sibat at nagdesisyon na kailangan muna nilang maghintay ng kaunti pa. Sapagkat gusto nitong balikan ang kanyang kapatid na si Wai Qiang upang tulungan ito sa laban at salbahin ang mga kasamahan sa paparating na panganib. Nang bigla, nag-notify ang sistema na siya ay puwersahan na i-log out sa laro matapos ang 3 segundo na pagbibilang. Matapos nito, nagsimula ng magbilang ang sistema. At sa oras din na yon, ang kanyang mga paningin ay nagsisimulang lumabo, habang ang kanyang mga kasamahan ay patuloy sa pagtakbo. Napansin ito ni Mujin na si Taekyang ay unti-unting nawawala ng malay. Sa puntong yon, si Taekyang ay tuluyan ng bumagsak sa lupa, habang ang kanyang mga kasamahan ay tinatawag ang kanilang leader at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sumisigaw sa kanya ang mga kasamahan nito, pero ang paningin ni Taekyang ay unti-unti nang nawawala sa laro. Sa isang iglap, nawala na ng tuluyan ang kanyang paningin sa laro at tanging maitim na lamang na bahagi ang kanyang nakikita. Pagkatapos, siya ay nagising muli sa totoong mundo nito, at siya ay nakaupo sa loob ng isang virtual reality machine na capsule. Matapos nito,
Sinubukan niyang tangkain uli na buksan ang kanyang character profile pero walang may lumalabas sa kanyang harapan, kaya't sinubukan rin niya tawagin ang quest menu at ang kanyang inventory, pero nanatili lamang tahimik ang kanyang kapaligiran. Kaya ng sandaling yun, lumabas siya sa kanyang capsule at masayang sumigaw na sa wakas siya ay nakabalik na rin sa totoong mundo. Habang siya ay lumalabas sa capsule, iniisip niya na parang isang siglo na ang lumipas mula nang huli niyang nakita ang kwartong ito. Sa oras din na yun, napansin niyang nakahiga pa rin si Jinho sa kanyang kama. Habang tulog si Jinho dahil sa kanyang kalasinggan, lumapit si Taekyang sa kanyang harapan nang may pagkainis na nararamdaman sa kanyang kaibigan. Iniisip nito na ang lahat ng mga nangyari sa kanya ay dahil sa maingay na hilik ni Jinho kaya nagawa niyang makatulog sa loob ng capsule at makapasok sa mundo ng Mirim. Matapos nito, itinaas ni Taekyang ang kanyang kamay habang namumula ang kanyang mga mata sa pagkainis kay Jinho. Nang bigla, sinampal nito ng malakas ang pagmumukha ni Jinho na dahilan na mabulunan ito sa kanyang sariling hilig. Sinabi sa kanya ni Taekyang na hayaan siya nitong sampilin siya ng paulit-ulit ng napakaraming beses pa. Matapos gumising ni Jinho mula sa mga sampal ni Taekyang, sinabi nito sa kanya kung siya ba ay wala na sa katinoan upang sampilin siya ng ganito. Na sinagot naman ni Taekyang sa kanya na siya ay seryoso dito. Pagkatapos nito, kumuha ng ilang nakabalot na mga piraso ng yelo si Jinho upang ilagay ito sa kanyang mga namamagang bahagi ng katawan na sinampal ni Taekyang. Nagsalita sa kanya si Jinho na kung iisipin nila ito ng lohikal, isang mangmang ang nagsampal sa kanyang leeg habang siya ay mapayapa na natutulog, para sabihin lamang na siya ay nakulong sa isang virtual reality na machine ng higit sa isang buwan. Sinabi din niya sa kanya na kung titingnan nito ang oras, 3 oras pa lang ang lumipas noong nakulong siya sa loob nito. At huwag niyang kalimutan na ang capsule na kanyang ginamit ay isang luma at marahil ay pagmamay-ari ng museo. Habang si Jinho ay duda sa pagka-epektibo ng manipulasyon ng oras sa ganoong capsule. Matapos marinig ito ni Taekyang, iniisip din niya na hindi rin siya sigurado, dahil kung iisipin ito, ang 30 araw sa totoong mundo ay magiging 3 oras lamang sa loob ng laro. Dahil sa mga kwento ni Taekyang ng kanyang karanasan sa loob ng capsule. Nagbiro si Jinho sa kanya na kung bakit hindi na lang siya maging manunulat sa puntong ito, na nagbigay naman ng galit at pagkainis kay Taekyang. Kaya sa sandaling yon, kinuha ni Taekyang ang helmet ng virtual reality machine at pinasuot ito sa kanyang ulo at galit na sinabi sa kanya na subukan niya itong gamitin upang malaman nito ang kanyang tinutukoy at sinasabi. Sa puntong yon, galit na tumitig sa kanya ng masakit si Jinho, habang si Taekyang ay naiinis rin sa kanya na nakatitig. Pagkatapos nito, nagdesisyon si Jinho na subukan itong gamitin para matauhan si Taekyang. Nagsalita sa kanya si Taekyang na ito ay mabilis lamang, at mag-enjoy siya sa kanyang paglalakbay sa Crimson Flower na bahay aliwan. Sinagot naman siya ni Jinho na kung anong kalokohan ang sinasabi ni Taekyang, habang pinapadali na nito na isara ang pinto ng capsule upang matapos na ito. Pagkatapos, isinara na ni Taekyang ang pintuan ng capsule. Nang masara na niya ang pinto, tiningnan ni Taekyang ang kanyang cellphone at nag-set ng kanyang timer sa 10 minuto at sinasabi na magiging sapat na ang ganitong katagal para kay Jinho. Habang iniisip ni Taekyang na nakalipas na ang 10 segundo, malamang napagdaanan na niya ang kalahating araw sa laloob ng laro. At tinataya niya na si Jinho ay naguguluhan na at hindi pa ganap na nauunawaan ang kanyang sitwasyon sa loob. Pagkatapos ng ilang segundo, laking gulat ni Taekyang nang bigla lumabas si Jinho mula sa loob ng capsule. Sa kanyang pagtataka, siya ay nagtanong kay Jinho kung paano niya nagawang makalabas sa loob ng ganun kadali. Kaya sa oras na yon, tinitigan siya ni Jinho at nagtatanong kung ano na ang nangyayari sa kanyang pag-iisip. Habang nagsasalita si Taekyang sa kanya at nagtatanong kay Jinho kung ano ang ginawa nito sa loob kung paano niya nagawa na makalabas kaagad sa capsule, ay mayroong kinuha si Jinho sa likurang bahagi ng capsule. Sa puntong yon, ipinakita ni Jinho sa kanya ang isang saksakan ng capsule at sinabi sa kanya na kung paano ito makapaglaro sa loob ng capsule, sapagkat ang capsule ay hindi nakasaksak sa outlet. At iniisip nito na si Taekyang ay isang babong tao na wala na sa kanyang pag-iisip. Nang makita ito ni Taekyang na ang power cable ng virtual machine ay hindi nakasaksak, siya ay nagulat at hindi makapaniwala kung paano ito nangyari. Kaya sa oras na yon, umalis si Jinho sa kanyang harapan at pinayuhan ang kanyang kaibigan na kapag sumikat na ang araw,
ay agad na pumunta na ito sa mental hospital para magpa-check up, dahil babalik muna siya sa pagtulog dahil inaantok pa ito. Habang si Taekyang ay nakatayo sa kanyang likuran at nagtataka kung paano yun nangyari. Kaya't hindi na niyang nagawang sumagot pa. Sa puntong yun, nag-iisip si Taekyang at nagtataka kung ano ba ang laro na kanyang nilaro sa loob ng capsule, habang siya ay kinikilabutan sa mga nangyayari. Matapos ng ilang minuto, patuloy pa rin siya sa pag-iisip sa mga nangyaring kaganapan sa kanya sa loob ng capsule. Habang tinitigan niya ang capsule sa kanyang harapan, siya ay napaisip kung ito ba ay isang panaginip lamang o baka siya ay nababaliw na. Habang patuloy na inaalala ni Taekyang sa kanyang kaisipan na ang lahat ng ito ay panaginip lamang. At ang lahat ng mga nangyaring kaganapan at mga tauhan na kanyang nakilala sa loob at nakaaway ay hindi totoo. Pero habang iniisip niya ito ng mas malalim, napagtanto niya ang lahat ng ito ay napakaklaro pa rin sa kanyang memorya, dahil naalala pa din niya ang lahat sa kanila. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na hindi ito isang ilusyon. Nang sandaling yon, bumukas ang kanyang mga mata at tila mayroon siyang naalala. Sa kanyang pagkaalala napagtanto niya na nandoon ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan sa user's manual ng virtual machine. Kaya't nagsimula siyang maghanap sa lahat ng sulok ng kanyang kwarto para hanapin ang user's manual. Ilang sandali pa, nahanap rin ito ang nakatagong user's manual ng virtual reality machine. Matapos nito, dali-dali niyang binuksan ang pahina ng user's manual. Nang buksan niya ang unang pahina, napagtanto niya na nabasa na niya ang bahaging ito. Habang patuloy siya sa pagtuklas sa mga bawat pahina ng user's manual, nakita nito ang huling pahina ng user's manual. Isinasaad dito na ang capsule na ito ay ginawa lamang para sa isang tiyak na individual. Kapag ginamit ito ng isang manlalaro, ang machine na ito ay magiging nakatali sa manlalaro hanggang sa kanyang kamatayan. Sinabi rin dito na mayroon itong malawak na manipulasyon ng oras, upang mapakinabangan ang oras ng paglalaro. At kapag siya ay nag-log-in, makikita nito na ang paggalaw ng oras sa loob ng laro, ay kabaligtaran naman ng oras sa totoong mundo. At ang manlalaro ay automatikong magkakaroon ng pagkakasynchronize sa karakter sa laro, at parehong mararanasan ang pakiramdam ng pagkakaisa. Matapos basahin ito ni Taekyang, siya ay nagpapawis at nagtataka sa sandaling yon. Sa sandaling yon, napagtanto niya na ang capsule na ito ay nakatali sa isang tiyak na manlalaro lamang. Naisip niya na ang larong ito ay kanyang magagamit hanggang sa kanyang kamatayan, at hindi niya maaaring baliwalain ang sinasabi nito. Napagtanto rin niya na binibigyang diin nito ang katotohanang ang oras ay tumatakbo ng mas mabagal sa laro, at magkasalungat naman ito sa totoong mundo. Sa puntong yon, naisip niya na sa pagdating sa manipulasyon ng oras, makakaya-kaya ni Mujin at ng iba niyang tauhan na may parating ng ligtas ang balita tungkol sa pagtataksil ng Head Elder sa kanyang kapatid na si Waikyang. Iniisip din niya na kung makakaya rin kaya ni Waikyang na matagumpay na depensahan ang atake ng Head Elder sa kanya. Matapos ng kanyang pag-iisip, nagsimula siya magbilang ng pagitan ng oras sa loob ng laro at sa totoong mundo. Napagtanto niya na ang isang buwan sa laro ay katumbas ng 3 oras sa totoong buhay. Naisip niya na mayroon pa siyang oras na natitira. Kaya't sigurado siya na magiging maayos ang kalagayan nila. At malamang kaya nilang ayusin ang lahat ng ito sa kanilang sarili. At wala siyang dahilan na mag-alala para sa kanila. Pagkatapos tiningnan niya ulit ang panghuling nakasulat sa user's manual na character synchronization system. Dahil hindi niya masyado matukoy ang ibig sabihin nito, kumuha siya ng dictionary upang tingnan ang ibig sabihin ng nakasulat. Pero hindi niya pa rin lubos maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, kaya't siya ay humiga sa kanyang kama na puno ng katanungan kung ano ba ang ibig sabihin ng pagkasabi na ang isang karakter at isang manlalaro ay magkasabay o nakasync sa isa't isa. Habang siya ay nakahiga, sinubukan niyang tawagin ang kanyang character profile, pero hindi ito gumagana, kaya't hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin pa. Pagkasikat ng araw, pumunta si Taekyang sa bawat tindahan na nag-specialize sa pagbebenta ng mga virtual reality capsule at tiningnan ang lahat ng mga pinakabago na modelo ng capsule na nasa merkado. Ngunit wala ni isa sa mga modelo na katulad sa nakuha nitong capsule. Tiningnan din niya ang modelo na nagsasabing mayroon silang makatutuhanang graphics na higit sa 70% nakahawig ng totoong mundo. Ngunit ang galaw at pakikisalamuhan ng mga NPC sa laro ay napakagaspang at tila napaka hindi makatutuhanan kumpara sa laro na kanyang nilaro.
Pero higit pa rito, mukhang wala rin nakakaalam o nakarinig tungkol sa larong Miriam Login. Dahil hindi niya natagpuan ang anumang impormasyon sa sarili nitong pag-usisa, nagpasya siyang kunin ang user's manual at ipatingin kay Jinho, dahil siya ay isang tagahanga ng mga virtual reality games. Nang tiningnan nito ni Jinho ang nakasulat sa user's manual, ay hindi siya makapaniwala at sinasabi na ito ay mali. Sinabi din niya na sino ang bobo ang mag-develop ng isang laro sa loob ng ika-1 ng Enero ng 2020 taon. Kung saan kakatapos lang ng digmaan. Kaya't sinabi sa kanya ni Taecyeon na siguraduhin din niya na mababasa niya rin ang panglikurang bahagi ng user's manual. Ngunit ang pinaka hindi kapani-paniwala na bagay ay hindi ito nakikita ni Jinho ang kanyang mga nakikita, at ang tanging makikita lamang nito ay ang pangunahing pahina ng user's manual. At iyon ang suliranin na kinakaharap ni Taecyeon sa panahong ito, sapagkat siya lamang ang makakita ng mga impormasyong ito. Lumipat ang eksena sa labas ng kanilang bahay, habang ito ay nakaupo at tumitingin sa kanyang cellphone. Sinusubukan ni Taecyeon tawagan ang kanyang maliit na kapatid, at nang sagutin na ito ng kanyang kapatid, nagtanong ito kung ano ang kanyang kailangan. Pero si Taecyeon ay nakikinig lamang sa boses ng kanyang kapatid at hindi ito nagsasalita. Kaya sa oras na yon, nainis ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya na kung hindi ito magsasalita, ay papatayin na nito ang kanyang tawag. Kaya sumagot si Taecyeon sa kanya at nagpakilala na ito ang kanyang nakakatandang kapatid. Sa sandaling iyon naisip ni Taecyeon ang nakakainis na boses ng kanyang kapatid at napagtanto na nakabalik na talaga siya sa tunay na mundo. Sinabi ng kanyang kapatid na alam niya kung bakit ito napatawag sa kanya, pero mabilis na nagsalita si Taecyeon sa kanya na namimiss niya ang kanyang kapatid. Na nagbigay gulat sa kanya dahil parang hindi ganito dati ang kanyang kapatid. Habang kinakausap nito ang kanyang kapatid, nagtanong rin si Taecyeon sa kanya kung nasaan ang kanilang ina, pero sinagot siya ng kanyang nakababatang kapatid na umalis ito at hindi pa nakabalik sa mga oras na ito. Habang patuloy na iniisip ni Taecyeon na kung nakausap din niya sana ang kanyang ina ngayon, malamang ay hindi niya mapipigilan ang kanyang mga luha ngayon. At sa totoong mundo, isang araw pa lang mula nang huli niya makita ang kanyang mga pamilya at siya ay nagtataka kung ano kaya ang mangyayari kung hindi siya nakabalik sa totoong mundo. Sa puntong yun naisip niya na hindi na yun mahalaga, at ang mahalaga ay nakabalik na ito sa kanyang totoong mundo. Sinabi rin niya sa kanyang sarili na may pamilya siyang kailangan protektahan dito, at yun ang kanyang dapat gawin. Pero may mga oras din siya na sandali niyang napanaginipan ang isang kakaibang panaginip, yung uri ng panaginip na mabilis na nawawala habang tumatagal ang oras. Nang sandaling yon, napagdesisyonan niyang mag-focus na lang siya sa pamumuhay ng kanyang buhay sa totoong mundo. Kinaumagahan, sa tapat ng isang mataas na building, gumising si Jinho at lumabas sa kanyang rooftop. Habang nagkakape ito sa taas ng kanilang building, napansin niya na parang masakit ang kanyang katawan. Nang sandaling yon, napansin niya si Taecyeon na naglalakad sa labas at tila pupunta na ito sa kanyang trabaho ng ganito kaaga. Habang pinagmamasdan niya si Taecyeon, iniisip niya na tila ang taong ito ay nagpapakahirap upang makapagtrabaho ng masigasig. Nang tumingin si Jinho malapit sa basurahan, nakita niya na ang virtual reality machine ni Taecyeon ay itinapon na niya. Nagsalita siya na matapos ang lahat ng kalokohan ni Taecyeon tungkol sa Miriam at Crimson Flower na mga bagay, mukhang nakapag-isip na rin ito na itapon ang basurang yon. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Taecyeon, iniisip pa din ni Jinho na mukhang matigas pa din si Taecyeon tungkol sa buong bagay na kanyang mga sinasabi sa kanya. Pero sinabi din ni Jinho na tila binibiro lang siya ni Taecyeon sa mga bagay na yon, pero sa tingin niya, hindi naman masama kung gagawa siya ng sarili niyang pagsasaliksik sa kanya. Matapos ang ilang sandali, nakarating na din si Taecyeon sa kanyang pupuntahan upang makapaghanap ng trabaho. Habang makikita natin na ang mga kapwa niyang hunter ay pumipila sa isang counter, at ang iba namang hunter na kagaya niya ay umuupo sa gilid. Habang si Taecyeon ay nasa waiting room, may kumausap sa kanya na lalaki at nagsabi na tila kay tagal din sila hindi nagkita, at parang si Taecyeon ay nagsisimula na maging mahusay na hunter at iba na kaysa dati. Sinabi din niya sa kanya kung naalala ba nito noong unang beses sila nagkita. At siya ay takot na tila hindi makapagsalita ng maayos. Sumagot naman sa kanya si Taecyeon na syempre matagal na yon at halos 7 taon na nakalipas yon. Habang binubulungan niya ang lalaki na babaan ng kanilang boses dahil tinititigan sila ng lahat. Ang lalaking nagtatanong sa kanya ay si Mr. Rough Guy,
Hindi niya alam ang kanyang tunay na pangalan, pero isa siya sa mga hunter na una niyang nakilala noong nagsisimula pa lang siya. Pagkatapos, nagtanong ang lalaki sa kanya kung bakit ito naparito. Sapagkat sa kanyang pagkakaalam, nakakuha si Taekyang dati ng kontrata sa isang low-class na guild. Tinanong din niya kung ano ang pangalan ng guild nito dati, sapagkat naalala niya na parang nagsisimula ito sa peak pero hindi niya ito maalala. Nagsalita si Taekyang sa kanya na ang pangalan ng kanyang guild dati ay Picnic, at sinabi rin niya na siya ay tinanggal sa kanyang trabaho kahapon lamang. Tumawa ng malakas ang lalaki at hinampes ang likuran ni Taekyang at sinabi niya na ito ay mabuti, sapagkat ang pangalan ng guild na iyon ay napakapangit. Sinabi niya na hindi naman sila mukhang pupunta sa picnic, kaya't ito ay nagtataka bakit ganoon ang pangalan ng kanilang guild. Ngunit nagsalita naman si Taekyang na hindi yun ang ibig sabihin ng kanilang guild dati. Habang sila ay nag-uusap, nagtanong si Taekyang sa kanya kung madalas ba ito pumupunta rito. Na sinagot naman ng lalaki na siya ay madalas dito, dahil ang lugar na ito ay kilala sa mataas na tsansa na magbigay ng mga trabaho, higit pa rito maganda rin ang kanilang tsaa dito. Tinanong din sa kanya ni Taekyang kung mataas din ba ang tsansa para sa mga katulad nilang F-rank na hunters. Pagkatapos, may nagsalita sa isang speaker at tinawag ang pangalang Hyukjun, na isang E-rank na hunter at sinabi na siya ay pumasok na sa pangunahing lobby. Sa sandaling yon, nagsalita si Taekyang sa kanya na tulad ng dati, ang mga E-rank na hunter ang laging nauunang makakuha ng trabaho. At sa oras din na yon, tumayo ang kanyang kasamahan, at tinawag siya ni Taekyang kung saan naman ito pupunta. Habang tinatawag sa speaker ang mga E-rank na hunter na pumasok na sa pangunahing lobby, tumatawa ang malaking lalaki kay Taekyang at sinasabi nito sa kanya na mauuna na siya muna sa kanya. At magkita na lang sila sa susunod. Sa sandaling yon, laking gulat ni Taekyang at napamura ito ng putang ina. Habang iniisip niya na ang pangalan pala ng lalaking iyon ay si Hyukjun, at siya ay nagtataka kung kailan pa ba ito naging E-rank na hunter. Sa oras na yon, habang tinitigan niya si Hyukjun, nagsalita si Taekyang na hindi ba't siya ay kasal na. Siguro talagang nagtrabaho siya ng mabuti sa buong panahong ito. Hindi madaling maging isang E-rank na hunter. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang paligid, habang iniisip nito na halos lahat sa mga taong nandito ay mga E-rank hunter. Sa sandaling yon, labis siyang nainis at nanlumo sapagkat halos lahat ng mga tinatawag sa lugar na ito ay puro mga E-rank na hunter. Ilang minuto ang lumipas. Tinawag ang pangalan ni Taekyang at sinabihan siya na pumunta na ito sa pangunahing lobby. Nang sandaling yon, sumigaw siya sa tuwa dahil tinawag rin ang kanyang pangalan. Kaya't nang sandaling yon, kinuha na nito ang kanyang mga gamit at tumungo sa lobby. Pagkatapos, may biglang tumawag sa kanyang pangalan, at agad naman siya lumingon sa kanya. Nagsalita ang isang lalaki na nakaitim na damit, na siya ay galing sa isang guild na ang pangalan ay Peace. May iniabot siyang kasulatan kay Taekyang at sinabihan siya nito na ito ay kanyang basahin at permahan.